Kabanata 2021. Masyadong malakas si Marcelo. Siya, ang anak ng langit, ay maabot lamang ang 100 metrong marka. Samantalang si Marcelo ay madaling nalampasan ang ikatlong hadlang. Matapos malagpasan ang ikatlong hadlang, bumalik siya. Sa pagkakataong ito, hindi siya inatake ng golem formation. Sa pagbabalik sa tabi ni James at pagtingin sa kanyang tulala na ekspresyon, ngumiti si Marcelo at sinabing, "Sa totoo lang, hindi mahirap magsikap ang pagdaan sa pagbuo ng golem. Hanggat ang iyong mga galaw ay maliksi, dapat mong madaling iwasan ang kanilang mga pag-atake. Bakit hindi mo subukan?" Ako, napatingin si James sa mga golem na nasa harapan niya. Hindi siya tiwala sa sarili niyang lakas. "Sige na," sabi ni Marcelo. "Hindi ka ba nagtataka kung hanggang saan ka?" "Sige, kung ganoon." Lumapit si James sa porma sayon ng golem at tumingin sa mga golem. Pagkatapos, nakatalyze niya ang true energy. Ipinatawag ang lahat ng kanyang lakas, at sumugod sa pagbuo ng golem. Sa sandaling siya ay tumuntong sa porma sayon. Isang espadang puno ng nakakatakot na kapangyarihan ang bumungad sa kanya. Bago pa man sila makipag-ugnayan kay James, naramdaman niya ang matinding pressure na dumarating sa kanya. Bagamat napakabilis ng golem, nagawa ni James na iwasan ang pag-atake sa pamamagitan ng pag-sidestep. Sa sandaling iyon, ang pangalawang golem ay nag-espada nito. Iniyuko ni James ang kanyang katawan at idiniin ang kanyang katawan sa lupa, na nakaiwas sa pag-atake. Nang makaiwas siya sa ikalawang pag-atake, isa pang espada ang bumungad sa kanya mula sa lupa. Parang bukal, tumalon siya sa hangin at umiwas sa pag-atake. Pagpasok niya sa porma sayon, buong atensyon na niya ang paligid. Sa simula, ang mga pag-atake ng golem ay kalat-kalat at hindi organisado. Kaya, maaari niyang iwasan ang mga pag-atake gamit ang kanyang bilis ng reaksyon ng mag-isa. Sa kanyang patuloy na pag-iwas sa mga pag-atake, hindi nagtagal ay naabot niya ang 50 metrong marka. Pagdating niya doon, gayunpaman, tumindi ang pag-atake ng golem. Ang mga golem sa magkabilang panig ay marahas na ibinato ang kanilang mga espada. Maging si James ay kinailangan pang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas para halos hindi sila makaiwas. Tapos, tinamaan ang likod niya. Nang bumagsak ang napakalakas na kapangyarihan sa kanya, bumagsak siya ng husto sa lupa habang ang matinding sakit ay umalangaw-ngaw sa buong katawan niya. Malaki ang epekto nito sa bilis ng kanyang reaksyon. Bago pa siya makagapang ay may ilang espada na umalangaw-ngaw sa kanya. Sa takot, mabilis siyang napaatras. Habang siya ay umatras, ang mga golem ay tumigil sa kanilang mga pag-atake. Dahil sa kahihiyan, lumabas si James sa porma sayon. Pinunasan niya ang bakas ng dugo sa kanyang labi at nagkibit balikat. "Ilang metro lang ang maabot ko. Marahil ay ika-10 ng kabuoang paglalakbay. Imposibleng makapasa sa formation na ito." Ngayon lang nalaman ni James kung gaano katakot si Marcelo. Samantala, pinagmamasdan ng mabuti ni Marcelo si James. Kahit na si James ay nagtataglay ng isang mahiwagang pangangatawan, hindi niya ginawa ang kanyang buong lakas. "Sa tingin ko kaya mo ito. Kaya lang, hindi mo pa naipapakita ang buong lakas mo," sabi ni Marcelo pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni. "Ganoon ba?" Nagdududa si James. Ang kanyang buong lakas. Ang tinutukoy ba niya ay ang kanyang tenacity at hindi kapani-paniwalang bilis ng pagbawi? Ano pa ang naroon? Napatingin sa kanya si James na nagtataka. Tiningnan siya ni Marcelo at ipinaliwanag. "Pagkatapos na maranasan ang hamon sa aking sarili at pagmasdan habang sinusubukan mong lampasan ang hadlang, ipinalalagay ko na ang porma sayon na ito ay kumikilos ayon sa lakas ng isang tao. Kung mas malakas ka, mas magiging malakas sila." Talaga, naguguluhan si James. Oo, Kabanata 2022.
Tumango si Marcelo at sinabing, ang mga primordial ang nag-iwan sa celestial abode. Ito ay dapat na isang piraso ng cake. Hayaan akong ibahagi sa iyo ang ilan sa aking mga diskarte. Dapat madali mong lampasan ang harang. Sa sandaling iyon, ang anak ng langit ay tumayo. Bagamat nabigo siya kanina, mayroon na siyang magaspang na pag-unawa sa pormasayon. Pagkatapos, sinubukan niyang lusutan ang mga depensa ng mga pormasayon. Pinagmasdan siyang mabuti nina James at Marcelo. Ang anak ng langit ay sumugod sa pormasayon at nakaiwas sa sunod-sunod na pag-atake ng walang kamali-mali. Maya-maya, nasa kalagitnaan na siya. Sa huli, sabay-sabay na umatake ang isang dosenang golem. Samantala, ang anak ng langit ay nagsagawa ng hindi pangkaraniwang pamamaraan. Gaano man karaming golem ang umatake sa kanya, nagawa niyang iwasan ang mga ito sa oras. Sa huli, nakapasa siya sa formation, nakatayo sa kabilang side, lumingon siya kay James at Marcelo at ngumiti sa kanila. Pagkatapos, tumalikod siya para umalis, bumaba sa dalasdis at nawala sa paningin. Walang pakialam si Marcelo. Pagkatapos ng lahat, ito lamang ang ikatlong hadlang. Marami pa ang darating. At walang paraan na madaanan ng anak ng langit ang lahat ng siyam na hadlang. Tumingin si James kay Marcelo at nagtanong, sinasabi mo na ibibigay mo sa akin ang ilan sa iyong mga diskarte. Ma'am, bahagyang tumango si Marcelo at sinabing, bagaman malakas ka, hindi ka pa sumailalim sa opisyal na pagsasanay. Kaya, hindi mo magawang ibigay ang iyong buong lakas. Ngayon, umupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Ginawa ni James ang sinabi sa kanya. Ipikit mo ang iyong mga mata at alisin ang iyong isip. Relax. Subukan mong damahin ang iyong paligid gamit ang iyong synergy. Sabi ni Marcelo. Tapos, bigla niyang hinampas ng kamao si James. Gayunpaman, nagawa ni James na iwasan ang kanyang pag-atake. Tapos na, sabi ni Marcelo. Iminulat ni James ang kanyang mga mata at tumingin kay Marcelo. Natigilan, ngumiti si Marcelo at sinabi, ang ating mga mata ay may mga blind spot, at ang ating mga pandama ay may panandaliang pagkaantala. Noong nag-charge ka sa formation ngayon lang, ginamit mo ang iyong mga pandama para makita ang mga pag-atake. Pagkatapos, ipapadala mo ang impormasyon sa iyong utak, nagagawa ng paghatol. Gayunpaman, ang prosesong ito ay nangangailangan ng oras. Nagdulot ito ng pagpapabagal ng iyong bilis. At sa gayon ay hindi nalampasan ang mga golem. Alisan ng laman ang iyong isip at ilabas ang synergy para maramdaman ang iyong paligid. Hayaan ang katawan ang gumawa ng sarili nitong desisyon. Hindi ang utak. Ngayon lang, nang sinubukan kitang hampasin, ang iyong katawan ay umiwas ng katutubo. Iyon ay dahil naramdaman ng iyong synergy ang isang nagbabantang-banta at nagsagawa ng isang nakakondisyon na reflex. Nakinig ng mabuti si James. Tila nabuksan ang kanyang isipan sa sinabi ni Marcelo. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Ito ay mga batayan lamang. Gamit ang iyong kasalukuyang lakas. Dapat mong lampasan ang ikatlong hadlang nang walang anumang problema sa sandaling makabisado mo ang sinabi ko sa iyo. Gayunpaman, lumipas ang oras para matuto ang katawan na magsagawa ng isang nakakondisyon na reflex. Anuman, hindi mo na kailangang matutunan ito ngayon. Sabi ni Marcelo. Ma'am, bahagyang tumango si James. Sinabi ni Marcelo. Kapag natapos ko ang pagsasanay sa iyo sa aking mga pamamaraan sa loob ng ilang araw, dapat mong lampasan ang ikatlong hadlang. Salamat. Nagpasalamat si James sa kanya. Napangiti si Marcelo at sinabing, wala nang alinlangan. Magsisimula na tayo. Pagkatapos niyang magsalita, humarap siya kay James sa isang kisap mata at sinampal siya. Bago pa makapag-react si James, napalipad siya at bumagsak ng husto sa lupa. Nadaing sa sakit. Hoy, kahit papaano bigyan mo ako ng ulo.
Gumapang siya ng hirap na hirap. Gayunpaman, sa sandaling siya ay tumayo. Si Marcelo ay agad na nagpakita sa kanya at naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake. Gayunpaman, nakontrol ni Marcelo ang kanyang lakas. Hindi malalagay sa anumang panganib si James. Kabanata 2023, sinasanay ni Marcelo ang reflexes ni James. Tandaan mong huwag umasa sa utak mo para magdesisyon sa mga kritikal na sandali. James, gamitin ang natural reflexes ng iyong katawan. Sabi ni Marcelo. Ay ito ang mahirap. Humihingal si James. Paliwanag ni Marcelo. Kapag natutunan mo na ang trick, it's going to be a piece of cake. At saka, hindi ko hinihiling na sanayin mo ang iyong buong katawan sa paggawa nito. Kailangan ko lang na malagpasan mo ang ikatlong hadlang. Susubukan ko ang aking makakaya. Pinakalma ni James ang kanyang isip at pinalabas ang synergy. Sa tulong ng kanyang synergy, nagsimulang lumabas sa kanyang isipan ang mga nakapalibot na bagay sa malapit. Pumatok ulit si Marcelo. Nang maramdaman ang kamay ni Marcelo, bumungad sa isipan ni James ang trajectory ng kanyang pag-atake. Gayunpaman, sa oras na ang impormasyon ay ipinadala sa kanyang utak, siya ay pinalipad na. Ang iyong pisikal na katawan ay malakas, at ang iyong mga nakakondisyon na reflexes ay mas mabilis kaysa sa isang ordinaryong tao. Kapag naramdaman mo ang pag-atake ko, dapat umiwas ang katawan mo sa halip na hintayin ang utak mo na maglabas ng utos. Ibinigay ni Marcelo kay James ang kanyang payo. Kahit na naiintindihan ni James ang sinabi niya sa isang teoretikal na kahulugan. Hindi niya ito magagawa. Dahil dito, maraming beses siyang binugbog, pagkatapos ng isang buong araw ng pambubugbog. Gayunpaman, unti-unti siyang bumuti. Nailagan ang ilan sa mga atake ni Marcelo. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang dumating sa pagbuo ng golem. Lahat sila ay top-notch cultivator, bukod sa iilan na nakarating sa supernatural consummation rank. Ang iba ay nakapaglabas man lamang ng 8th inner seal ng kanilang mga katawan. Pagkarating ng mga overworld outsiders na ito, sinubukan nilang lampasan ang barrier. Gayunpaman, hindi nila magawa sa kabila ng pagkakaroon ng napakalaking lakas. Naabot lamang ng pinakamalakas ang markang 400 metro bago napilitang umatras. Samantala, ipinagpatuloy ni James ang pagsasanay. Pagkatapos ng pagsasanay ni Marcelo, ang kanyang mga reflexes ay bumuti ng husto. Gayunpaman, malayo pa rin siya sa pagdaan sa ikatlong hadlang. Unti-unting dumami ang mga tao sa ikatlong hadlang. Gayunpaman, ang lahat ay nakulong doon. Di nagtagal, lumipas ang 3 araw. Samantala, kakaunti lamang ang nakalampas sa ikatlong harang at bumaba sa Dalasdes. Kalimutan mo na ako, Marcelo. Dapat pumunta ka mag-isa. Sa iyong mga kakayahan, maaari mong makuha ang Celestial Abode. Bagamat nag-train ng husto si James nitong mga nakaraang araw, hindi pa rin niya nalampasan ang ikatlong hadlang. Tinitigan siya ni Marcelo at pinagkunot ang kanyang mga kilay. Bumubulong. Hindi ito dapat, siya ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang pisikal na kakayahan. Bakit hindi niya magawa ang ganoong kadaling gawain? Hindi siya sumuko. Maupo ka. Agad na umupo si James sa isang lotus position sa lupa. Alisan ng laman ang iyong isip at pakiramdam ang iyong paligid. Mula ngayon, ikaw at ang kalikasan ay iisa at pareho. Ginawa ni James ang sinabi sa kanya. Pagkatapos, iwinagayway ni Marcelo ang kanyang kamay. At ilang bato sa lupa ang lumipad sa hangin. Pagkatapos, nabasag sila sa maliliit na bato at itinapon kay James. Sa katutubo, nagawa ni James na iwasan sila ng madali. Mas katulad niyan, ngumisi si Marcelo. James, kailangan mong alisin sa isip mo ang lahat ng bagay. Huwag hayaang gumala ang iyong isip sa anumang paraan. Tumayo si James. Sige, subukan mo ulit.
Kung mabaigo ka ulit, iiwan na kita, sabi ni Marcelo, dahil hindi siya bigin. Tumango si James at lumapit sa golem formation. Huminga ng malalim para pakalmeyan ang sarili. Susubukan pa ba ni James? Nagtataka ako kung ang makalupang iyon ay makakalagpas sa ikatlong hadlang. Marami ang nagtipon sa ikatlong hadlang matapos mabigang makapasa. Lahat sila ay nagtaka kung magagawa ba ni James ang hindi nila magagawa. Inalis ni James ang kanyang isip at inalis ang lahat ng mga dumi bago humakbang pasulong. Kasabay nito, pinalabas niya ang synergy na nakadarama sa kanyang paligid. At pagkatapos ay lumabas ang mga golem ay sa kanyang isipan. Kitang-kita niya ang trajectory ng kanilang mga pag-atake. Kaya't pinayagan siyang umiwas ng maaga. Habang mabilis siyang umiwas, nagpatuloy siya. Hindi nagtagal. Nasa 200 meter mark na siya. Gayunpaman, ang bilis ng pag-atake ng mga golem ay bumili. Kahit na nararamdaman ni James ang kanilang mga papasok na pag-atake. Hindi niya ito naiwasan sa oras. Hinampas ang balikat niya, na nagdulot ng matinding sakit sa buong katawan. Samantala, nagpapakita siya ng mga palatandaan ng pagkahulog. Matapos mataman ng isang beses, dumanas si James ng marami pang pinsala mula sa mga golem. Habang umaagos ang dugo mula sa kanyang mga labi. Tahimik siyang bamulong. Tumahimik ka, James. Kaagad, nakatalyze niya ang ataraxia. At nagsimulang lumiwanag ang kanyang isip. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Hindi niya naiwasan ang pag-atake ng mga golem sa oras. Ang kanilang bilis ay pangkaraniwang. At ang kanilang puwersa ay mahusay. Kahit na nagtataglay siya ng mga kahanga-hangang kakayahan sa pagpapabata, nagawa lamang niyang magpatuloy ng isa pang 50 metro bago tumanggap ng pagkatalo. Nagmamadali siyang umatras sa kanyang panimulang punto. Pinunasan ang bakas ng dugo sa kanyang labi. Malungkot siyang tumingin kay Marcelo at sinabing, "Nabigo na naman ako. Sa tingin ko dapat kang magpatuloy nang wala ako." Ang anak ng langit ay umalis na sa loob ng 3 araw. Baka hindi mo na maabyutan kung magtatagal ka pa rito. Napakagatlabi si Marcelo. Gusto niya talagang tulungan si James. Gayunpaman, lumilitaw na si James ay hindi nakakakuha ng pananaw sa mga diskarte na ibinigay niya sa kanya sa maikling panahon. Hindi kasalanan ni James. Sa katunayan, ito ay sapat na kahanga-hanga na pinamamahalaang niya na magawa ito sa loob lamang ng ilang araw. Sige, aalis na ako. Ngunit huwag kang madismaya. Ang celestial abode na ito ay may 9 na hadlang. Na ang bawat isa ay mas mahirap kaysa dati. Sa palagay ko, maaaring tumagal ng maraming taon bago maabot ng sinuman sa atin ang wakas. Kaya, linangin mong mabuti, James. Ma'am, tumango si James. Sa pag-iwan sa pangungusap na iyon, mabilis na umalis si Marcelo. Nang makitang dumaan si Marcelo sa ikatlong hadlang, natigilan ang mga tao. Marami ang sumubok ng buong lakas at halos hindi nagtagumpay. Ngayon, nagawa ni Marcelo na lampasan ang pangatlong hadlang ng ganoon na lamang. Nagulat ang lahat. Sino siya? Napakalakas niya. Napakadali niyang nalampasan ang hadlang. Mukhang kilalang kilala niya si James. Maraming nag-uusap habang sinusulyapan si James. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni James. Tumayo siya sa harap ng pagbuo ng golem at nag-isip kung paano pinakamahusay na magpatuloy. Kahit na ang pagpasa sa pagbuo ng golem ay halos imposible, ang celestial abode ay sadyang masyadong nakakaakit. Sinabi ni Marcelo na maaaring tumagal ng maraming taon para sa sinumang makapasa sa lahat ng 9 na hadlang. Baka magkaroon pa ako ng pagkakataon. He murmured. Pagkatapos, umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at nagninilay-nilay. Pinag-iisipan at dinadama ang lahat ng itinuro sa kanya ni Marcelo. Nakakondisyon reflex.
Sinabi ni Marcelo na papayagan nito ang katawan na nakakuha ng mga nakakakondisyon na reflexes. Madali niyang malalampasan ang hadlang sa ganoong paraan. Gayunpaman, mahirap gawin ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip si James para sa isang simpleng plano. Paulit-ulit niyang hamunin ang hadlang sa kabila ng mga pinsalang maaaring maranasan niya. Pagkatapos ng lahat, nilinang niya ang Novneri Golden Body CD. At ang pagbuo ng golem ay ang perpektong lugar upang sanayin ang kanyang pisikal na katawan. Naniniwala si James na sa kalaunan ay matututo ang kanyang katawan na makuha ang nakakondisyon na reflex na kakayahan sa lalong madaling panahon pagkatapos na pummeled ng maraming beses kung kinakailangan. Hindi na bahala si James sa kanyang pansamantalang pag-urong. Mayroon na siyang plano sa paglilinaw sa isip. Sa kanyang opinyon, kailangan lang niyang subukan ng paulit-ulit na linangin ang kanyang pisikal na katawan. Maya-maya, tiyak na malalampasan niya ang ikatlong hadlang. Kahit na hindi niya makuha ang celestial abode sa huli, makakakuha siya ng paraan ng pagpapabuti ng kanyang lakas. Matapos huminto para sa isang maikling pahinga, muli siyang sumisingit sa pagbuo ng golem. Sa pagkakataong ito, pumunta siya rito hindi para palampasin ang hadlang sa isip, bagkus para linangin ang kanyang pisikal na katawan. Hindi nagtagal, nakarating siya sa markang 200 metro. Sa oras na iyon, ang bilis ng pag-atake ng mga golem ay tumaas ng husto kaya hindi na nakasabay ni James. Sa maikling panahon, dumanas siya ng maraming sugat. Ang mga espadang bato ng mga golem ay hindi matalas at hindi makapagdulot ng anumang panlabas na pinsala. Gayunpaman, napakalakas ng kanilang puwersa, at paulit-ulit na bumagsak si James sa lupa. Kaya lang, sa kanyang pisikal na katawan lamang, nagawa niyang magpindot ng 100 metro. Pagkarating sa markang 300 metro, muling tumaas ang bilis at lakas ng mga golem. Hindi na nakapagpatuloy pa, kaya lang umatras si James mula sa pagbuo ng golem. Pagkatapos ay naupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at hinigop ang Empyrean spiritual energy na pinapagana ang Novneri Golden Body CD upang mapangalagaan ang kanyang pisikal na katawan. Hindi nagtagal, gumaling ang mga sugat sa kanyang katawan, at tumaas ang kanyang lakas. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsubok. Nagpatuloy ito sa loob ng 3 buwan. Sa nakalipas na 3 buwan, parami ng parami ang natipon ng ikatlong hadlang. Mayroon na ngayong humigit kumulang 1,000 sa kanila. Gayunpaman, hindi marami ang nakalampas sa hadlang. Humigit kumulang 100 lamang ang nakamit iyon. Sa mga pambubugbog nitong nakaraang buwan, lalong lumakas ang katawan ni James. At ang bilis ng kanyang reaksyon ay bumuti. Ngayon, ang kanyang katawan ay may kakayahan ng likas na umiwas sa mga pag-atake nang maramdaman ang isang nagbabantang banta. Pagkalipas ng 3 buwan, muling sinubukan ni James, tulad ng isang maliksi na isda sa tubig. Siya ay tumatakbo sa paligid ng pormasayon. Hindi nagtagal, naabot niya ang markang 400 metro. Sa oras na siya ay dumating sa 400 meter mark. Hindi siya nasaktan. Gayunpaman, ang mga golem ay kasing bilis ng kidlat. Gayunpaman, pagkatapos ng 3 buwan ng paglilinang, ang kanyang pisikal na katawan ay lumakas hanggang sa punto kung saan maaari niyang maiwasan ang mga pag-atake ng walang kamali-mali. Nang maabot niya ang markang 450 metro, nasugatan siya. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang pinsala. Tinatawag ang lahat ng kanyang lakas. Siya ay sumugod papunta sa labasan. Sa huli, matagumpay niyang nalampasan ang ikatlong pagkakataon. Nang makalampas si James sa ikatlong oras, humihingal siya. Sa sandaling iyon, siya ay natatakpan ng lahat ng mga pasa sa ibabaw ng kanyang katawan. Gayunpaman, muli silang bumangon sa isang mabilis na bilis. Hindi nagtagal. Ang kanyang katawan ay ganap na hindi nasaktan.
Tumayo siya. Lumingon siya para tingnan ang golem formation sa likod niya. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Nalampasan ko na sa wakas ang ikatlong hadlang pagkatapos ng 3 buwang pagsusumikap. Gayunpaman, may 6 na hadlang na natitira. Iniisip ko kung nasaan ngayon ang anak ng langit at si Marcelo. Bagamat hindi alam ni James kung nasaan sila ngayon. Alam niyang hindi pa nila malalampasan ang lahat ng 9 na hadlang at makuha ang Celestial Spirit. Kung tutuusin, kung mangyayari iyon, mawawala ng karapatan ang iba na ipagpatuloy ang hamon. Dahil nagpapatuloy pa ang hamon, hindi na ito nakalampas sa ika-9 na hadlang. Diniinan ni James. Hindi nagtagal, nakarating siya sa paanan ng isang bundok. May ilog sa paanan ng bundok. Ang tubig nito ay napakalinaw. At maraming isda ang malayang lumalangoy sa loob. Mayroon ding tulay na 100 metro ang haba sa ibabaw ng ilog. Sa sandaling iyon, maraming tao ang tumatawid sa tulay na hirap na hirap. Ang ilan ay kasisimula pa lamang tumawid. Habang ang iba ay nasa kalagitnaan na. Habang papalapit si James sa tulay, bumulong siya. Ito na ba ang pang-4 na hadlang? Kabanata 20:26. Isa itong tulay na bato na gawa sa puting granite. Matapos huminto sandali, naglakad si James papunta sa tulay. Sa paghakbang niya sa tulay, bigla siyang nabalot ng malakas na pressure. Naramdaman niya ang pagdurog ng bundok sa kanyang mga balikat habang unti-unting bumigay ang kanyang mga tuhod. At bumagsak siya sa lupa. Kahit anong pilit niyang bumangon, hindi niya magawa. Kaya naman, nanatiling nakahandusay si James sa tulay at huminga ng malalim. Pagkaraan ng ilang oras, nakatalyze niya ang True Lunar at Terra Energy sa loob ng kanyang katawan. Habang kumakalat ang True Lunar at Terra Energy sa buong katawan niya, ipinatawag niya ang kanyang pisikal na lakas at tumayo. Tinataboy ang napakalaking pressure. Basag. Ang presyo ay napakalakas na ang kanyang kalansay ay nagsimulang pumutok. Gayunpaman, dahil nagtataglay siya ng napakalaking kapangyarihan, nagawa niyang makayanan ang pressure. Sakto namang itinaas niya ang kanyang paa para gawin ang susunod na hakbang. Kahit papaano ay nakadikit na ang paa niya sa ibabaw ng tulay. Kahit anong pilit niya, hindi siya makawala. Goddamn it! Inipon ni James ang lahat ng kanyang lakas. At nagsimulang lumabas ang mga berdeng ugat sa kanyang leeg. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo habang nakataas ang kanyang paa. Gayunpaman, tila may mahiwagang puwersa na humihila sa kanyang binti, na pumipigil sa kanya na makalaya. Pagkatapos, nagmula sa kanyang mga hita ang matinding sakit. Sa kabila ng sakit, sapilitang ginawa niya ang ilang hakbang pasulong. Umabant ng 5 metro sa kabuuan. Matapos umabant ng 5 metro, naubos ang kanyang lakas, at bumagsak siya sa lupa. Hingal na hingal. Ito ay imposible. Natigilan si James. Ang kanyang pisikal na katawan ay nilikha gamit ang demonic lotus ng demon race. Bagamat mababa ang kanyang ranggo, ang kanyang pisikal na lakas ay napakalakas. Anuman, maaari lamang siyang umabant ng 5 metro. Samantala, ang tulay ay 100 metro ang haba. Imposibleng tumawid siya ng 100 metro. Umupo si James sa lupa at pinagkatalyze ang Novenary Golden Body CD. Hinihigop ang Empyrean Spiritual Energy upang mabawi ang kanyang lakas. Hindi nagtagal. Gumaling ang kanyang katawan. Pagkatapos ay hirap na hirap siyang tumayo at tumingin sa harapan niya. Marami pang iba sa tulay na bato. Ang ilan ay sumusulong, habang ang iba ay nagpapahinga. Malubha ang kanilang sitwasyon. Ang mga katawan ng kanilang mga challenger ay napunit. At sila ay napuno ng dugo sa kabuuan. Gayunpaman, hindi sila pumayag sa pagkatalo at patuloy na gumapang pasulong. Ang celestial abode ay masyadong nakakaakit. Kung makukuha nila ito, makikinabang sila. Napakalaking mula dito.
Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang magpatuloy kahit na ang gastos. Nang makita ang nasugatan, huminga ng malalim si James. Pagkatapos, ipinatawag niya ang lahat ng kanyang lakas parehong true energy at pisikal na lakas at pinagsama-sama ang mga ito bago muling sumulong. This time, siya, sumulong ng ilang metro ng sabay-sabay. Gayunpaman, habang siya ay sumulong, mas malaki ang presyo, basag. Isang tunog ang nagmula sa loob ng kanyang katawan. Hindi na makakayanan ang napakatinding presyo. Ang mga buto sa kanyang mga binti ay nagkapira-piraso. At siya ay bumagsak ng husto sa lupa. Nang bumagsak siya sa lupa, naramdaman niya ang bigat ng isang bundok sa kanyang balikat. Hindi makayanan ang pressure. Nagsimulang lumitaw ang mga bitin sa kanyang katawan. Gayunpaman, dahil ang kanyang katawan ay mahiwaga, ang kanyang mga sugat ay mabilis na gagaling kapag nasugatan. Habang naghahabol ng hininga si James, gumaling na ang kanyang mga sugat. Nakahandusay sa lupa, nakatalyze niya ang Novenary Golden Body CD at pinalusog ang kanyang pisikal na katawan. Bagamat ang kanyang pisikal na katawan ay dumanas ng matinding pinsala, gayunpaman ay lalo itong lumakas. Pagkatapos, nagtanim siya ng 3 araw sa parehong lugar. Makalipas ang 3 araw, unti-unting tumaas ang presyo sa kanyang mga balikat. Nahihirapan siyang tumayo at ipinagpatuloy ang kanyang pagsulong. Sa pagkakataong ito, nakarating siya sa 50 metrong marka. Pagdating niya sa 50 metrong marka, muli siyang binagsakan sa lupa ng nakakatakot na presyo. Nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa kanyang katawan. At nadumisan ng kanyang dugo ang ibabaw ng tulay. Kabanata 2027. Ngayong kalagitnaan na si James. Binigyan siya nito ng pag-asa. Gumapang siya ng may matinding kahirapan at umupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Habang pinapagana niya ang Novenary Golden Body CD, ang Empyrean Spiritual Energy ay pumasok sa kanyang katawan at pinawi ang kanyang sakit. Samantala, may kasama bukod kay James. Ang lalaki ay bumagsak sa lupa at puno ng dugo ang buong katawan. Nabalian ang kanyang mga buto, at nawalan na siya ng magpatuloy. Gayunpaman, ayaw umamin ng pagkatalo, nagpatuloy siya. Nag-iwan ng bakas ng dugo. Nang makita niya ito, sinabi ni James, "Stop! Mawawalan ka ng buhay kung magpapatuloy ito. Hindi ako susuko, kahit na mawalan ako ng buhay. Kailangan kong lagpasan ang harang na ito at makuha ang celestial abode. Ako ang magiging pinakadakila sa mundo." Sagot ng lalaki. Nagulat si James sa kanyang kinahuhumalingan. Pagkatapos, hindi niya ito pinansin bagkus itinuon niya ang buong atensyon niya sa paglilinaw. Sa tulong ng malakas na pressure, talagang tumaas ang kanyang cultivation speed. Kitang-kita ni James ang enerhiyang umiikot sa buong katawan niya. Pagkatapos magtanim, muli siyang tumayo at umabant ng 10 metro. Pagkatapos, nang hindi na makasulong pa, huminto siya at nagpatuloy sa paglilinaw. Kaya lang, hihinto siya para magtanim habang umaasenso sa tulay. Sa huli, nalampasan ni James ang pang-4 na hadlang. Matapos tumawid sa tulay na bato, agad na naalis ang pagkakapit sa kanyang mga balikat. Nang walang pressure, pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng gana na tumalon sa hangin. Pagkatapos, naikuyong niya ang kanyang mga kamao habang nagmumula ang malakas na enerhiya sa loob ng kanyang mga kamao. Pagkatapos na malagpasan ang pang-4 na hadlang, ang aking kapangyarihan ay tumaas ng husto. Kahit na hindi ko makuha ang celestial abode sa huli, sa palagay ko ay sulit ang paglalakbay na ito. Pagkatapos ng lahat, nagmamadaling ipinagpatuloy ni James ang kanyang hamon. Dahil marami siyang kailangang gawin. Ang anak ng langit, si Marcelo, at ang ilang iba pa ay higit pa kaysa sa kanya. Lumingon siya at tumingin sa harap niya. Ngunit pagkatapos,
Bumaba na siya sa bundok at nakatingin sa lungsod na nasa harapan niya. Ang lungsod ay nakapagtataka. Ang bawat gusali ay hindi bababa sa 1 kilometro ang taas. At ang bawat gusali ay nagliliwanag ng mahiwagang liwanag. Sa di kalayuan, malabo niyang nakikita ang isang maringal na pader. Pagkatapos niyang tingnan ang paligid, nagmarcha siya. Hindi nagtagal, nakarating siya sa ika-5 harang. May magic circle sa unahan niya. Habang ang magic circle ay nababalot ng manipis na ambon. Hindi niya makita kung ano ang nasa loob. Hindi na nagdalawang isip pa si James at pasimpleng humakbang sa magic circle. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding sakit na hindi nagmumula sa kanyang pisikal na katawan, kundi sa kanyang kaluluwa. Sobrang sakit ng sakit na halos mawalan na siya ng malay. Gayunpaman, ang sakit ay hamupa halos kaagad. Sa kabila ng matinding sakit, dali-dali niyang idiniin. Ilang saglit lang ay nakalabas na siya sa magic circle. Sa sandaling lumabas siya sa magic circle, nawala ang sakit. Ayan yun. Napalingon si James. Ang magic circle ay nawala ng walang bakas. Hinaplos ang kanyang baba na may pagtataka sa kanyang mukha. Naisip niya, tiyak na pagsubok ito ng kaluluwa. Kung mabaigo akong makayanan ang matinding sakit, mapapatalsik ako sa magic circle at mabibigo ako sa hamon. Sa kabutihang palad, nagawa kong tiisin ang sakit. Bahaging natuwa si James. Ito na ang ika-5 hadlang. At 4 na lang ang natitira. Papalapit na siya sa finish line. Hanggat malagpasan niya ang natitirang 4 na hadlang at makuha ang celestial spirit, siya ang magiging may-ari ng celestial abode na ito. Sa pag-iisip tungkol dito, na-motivate si James. Dali-dali niyang pinindot. Tanghali, nakarating na siya sa labas ng lungsod, kung saan mayroong isang sinaunang daanan. Kabanata 20:28. Sa sinaunang daanan, nakikita ni James ang kanilang mga tao sa kanyang harapan, na umaasenso sa katamtamang bilis. Nang pumasok si James sa daanan, napagtanto niya na ang spatial pressure sa lugar na ito ay mas malaki kaysa sa mga nauna. Magpapatuloy siya sa bilis ng snail kung gagawin niya. Hindi catalyze ang true energy. Ang lugar na ito ay ang perpektong lugar upang sanayin ang aking pisikal na katawan. Kahit papaano ay mas maginhawa kaysa sa pagsusuot ng isang set ng armor. Bulong ni James. Hindi nagtagal, nakarating siya sa gate ng lungsod. Maraming tao ang natipon doon, kabilang ang anak ng langit at Marcelo. Bukod dito, may iba pang pamilyar na mukha sina Zane, Smart, Yandel, Winter, at ilang iba pa na hindi nakilala ni James. Nakatitig si Marcelo sa gate ng lungsod nang bigla siyang lumingon. Nang makita si James, lumapit siya sa kanya at ngumiti ng pagkatuwa. James, nalampasan mo ba ang unang 5 hadlang? Natigilan si Marcelo. Alam niya kung gaano kahirap ang mga naunang hadlang. Isinasantabi ang pagbuo ng golem. Ang pang-4 na hadlang ay nangyari ng hilaw na lakas, habang ang ika-5 hadlang ay nakatarget sa kaluluwa ng isang tao. Nakangiting sabi ni James, mabuti na lang at nakarating ako dito sa tamang oras. Akala ko nakapasok na kayo sa syudad. Anong mali? Hindi makahanap ng paraan. Oo, tumango si Marcelo at sinabing, ito ang ika-6 na hadlang. Gayunpaman, walang nakakaalam tungkol sa mga detalye. Dahil sarado ang tarangkahan ng lungsod, walang makakapasok sa lungsod. Nang marinig ito, napatingin si James sa gate ng lungsod. Hindi ba pwedeng lumipad ka na lang sa pader? Umiling si Marcelo at sinabing, hindi yan uubra. Hindi tayo pwedeng lumipad dito. Nakita ko, sabi ni James habang inis kanya ang paligid. Gayunpaman, walang mga pahiwatig sa paligid ng lugar. Kaya naman, nag-cultivate siya habang naghihintay.
Ang Empyrean spiritual energy sa loob ng celestial abode ay sadyang sagana at maraming beses na higit pa kaysa sa labas ng mundo. Ang paglilinaw dito ay nagpapabilis ng pag-unlad ng isang tao. Dito, dahil nagtataglay siya ng misteryosong katawan at pamamaraan ng paglilinang. Na-absorb niya ang Empyrean spiritual energy sa mas mabilis na bilis. Hindi nagtagal. Lumipas ang 2 linggo. Sa nakalipas na 2 linggo, parami ng parami ang dumating sa gate ng lungsod. Whoosh! Nang ang lahat ay naiinip na. Lumitaw ang anino. Sa wakas nandito ka na. Tuwang-tuwa, ang anak ng langit ay nagmamadaling lumapit sa kanya at bumati sa kanya ng may paggalang, na nagtanong, "Matagal na kaming naghihintay sa labas ng tarangkahan ng lungsod. Ano ang tungkol sa ika-6 na hadlang?" Napatingin ang iba sa anino. Nagsalita ang anino, "Hindi ko inaasahan na marami sa inyo ang lalampas sa mga hadlang. Inaasahan kong 3, ngunit 4 na po sa inyo ang nagpakita. Nakinig ng mabuti ang lahat. Ang mga patakaran ay simple para sa ika-6 na hadlang. Makikipaglaban kayo sa isa't isa sa one-on-one na labanan. Malalampasan mo ang hadlang kapag ikaw ay nanalo." Patuloy ng anino. Nang marinig ito, nagkatinginan ang lahat. Ang anak ng langit ay kumunat ang kanyang mga kilay at nagtanong, "Ngunit sino ang magpapasya sa ating mga kalaban?" Bagaman tiwala siya sa sarili niyang lakas, natakot siya kay Marcelo. Hanggat hindi siya napitad laban kay Marcelo, magagawa niyang lumabas sa tuktok ng walang pag-aalinlangan. Tumingin ang anino sa karamihan at ngumisi. "Natural, magiging ako iyon." Tumingin si James sa anino at hinintay ang desisyon nito. Hanggat hindi siya nakakalaban kay Marcelo o sa anak ng langit, malaki ang posibilidad na manalo siya. "Ipaglaban mo siya." Itinuro ng anino si James bago itinuro ang anak ng langit. Napatulala si James. Hindi makapaniwala si James sa kanyang kapalaran. Sa lahat ng mga tao, siya ay nag-aalala na siya ay makakalaban kay Marcelo o sa anak ng langit. Matagal nang tumawid ang dalawa sa ranggo ng Herculean. Samantalang siya, sa kabilang banda, ay nakarating lamang sa supernatural na ranggo. Maging ang kanyang inner gates ay hindi nagalaw. Ngayon, ang tanging maaasahan niya ay ang kanyang pisikal na katawan. Gayunpaman, kahit na malakas ang kanyang pisikal na katawan, mas mahina pa rin siya kaysa sa mga nasa supernatural na ranggo ng katuparan. Kahit na ang kanyang pisikal na lakas ay nadagdagan pagkatapos ng paglinang sa loob ng celestial abode. Ang kanyang pag-asa na talunin ang anak ng langit ay malapit sa wala. Sinulyapan ng anak ng langit si James habang sumili ang isang malabong ngiti sa kanyang mukha. Ang tanging taong kinatatakutan niya ay si Marcelo dahil hindi niya ito makita. Nang marinig niyang si James ang kalaban niya ay nakahinga siya ng maluwag. Siguradong lalabas siyang panalo. Naniniwala si James na hindi patas ang desisyon ng anino. Gusto niyang makuha ang celestial abode. Ngunit ayaw niyang makipaglaban sa anak ng langit. "Maaari ko bang malaman kung paano gumagana ang pamamahagi? Itinatalaga mo ba ang aming mga kalaban batay sa lakas?" Ipinahayag ni James ang kanyang mga pagdududa. Bahagyang umiling ang anino at sinabing, "Hindi. Ito ay isang random na pamamahagi. Gayunpaman, dahil nakarating ka rito, hindi dapat ganoon kalaki ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan mo at ng iyong kalaban. Sa karamihan, hihina ka lang ng bahagya. Kaya natural lang na ipamahagi ang mga ito ng random. May marami ka ba?" Napatingin ang anino sa direksyon ni James. Siyempre, lumapit si James at sinabing, "Mahina ang cultivation ko, at saka, kakakross ko lang sa supernatural rank. At naglalabas pa ako ng isang inner gate." Siya, sa kabilang banda, ay hindi bababa sa isang Herculean. Malaki ang pagkakaiba natin. Ganoon ba? Sinulyapan ng anino ang anak ng langit bago tumingin kay James. Humajijek. Kung ganoon,
Bakit hindi kita bigyan ng karapatang tumalon diretsyo sa ika-9 na hadlang kung siya? Talaga, tuwang-tuwa si James. Tumalon diretsyo sa ika-9 na hadlang matapos talunin ang anak ng langit. Talunin mo. Kasalukuyan silang nasa ika-6 na hadlang. Nalampasan man niya ang harang na ito. May 3 hadlang pa rin sa unahan niya. Sa pamamagitan ng pagtalon diretsyo sa ika-9 na hadlang. Ang kanyang mga pagkakataon na makuha ang celestial abode ay mataas. Sabik na subukan ni James. Bagamat hindi niya alam kung gaano kalakas ang isang Herculean, naniniwala siyang may pagkakataon siya. Tinatanggap mo ba ang hamon? Tumingin ang anino kay James. Sa totoo lang, pinagmamasdan nito ang kanilang mga kilo mula sa likod ng mga eksena. Bilang spirit tool ng celestial abode na ito, mayroon itong malinaw na pag-unawa sa lakas ng lahat. Masyadong kapansin-pansin ang pagganap ni James sa daan. Lalo na kung gaano siya kabilas natuto ng mga bagay-bagay. Besides, it could sense na iba ang katawan ni James sa iba. Ang 9 na hadlang ay naiwan ng dating may-ari ng celestial abode. Gayunpaman, walang mga garantiya na makukuha ng isa ang celestial abode kapag nalampasan ang lahat ng 9 na hadlang. May mga labi pa rin ang kaluluwa ng dating may-ari sa loob ng lugar na ito. Kung wala ang kanyang pagkilala, walang sino man ang magkakaroon ng karapatang magkaroon ng celestial abode para sa kanilang sarili. Ang dating may-ari ay naghahanap ng isang tunay na henyo. Isang lalaking may napakalaking potensyal na maaaring tumanggap ng kanyang mana. Sa lahat ng lalaki, ang mga mata ng anino ay kay James. Kahit na mahina siya noong sinimulan niya ang hamon, nagawa niyang makarating dito sa ika-6 na hadlang sa kanyang pagsusumikap at hindi kapani-pani walang bilis ng paglilinang. Ngayon, gusto nitong makita sa sarili niya ang tunay na lakas ni James. Oo, lumakas ang boses ni James. Paano niya tatanggihan ang ganoong alok? Ito ang nasya sa celestial abode. Dahil dito, hindi niya gagawin at hindi niya kayang tanggapin ang alok ng anino. Dapat may death wish ka. Pinandilatan ng anak ng langit si James at ngumisi. Kahit na hindi siya nasisiyahan sa pagtatangi ng anino. Hindi niya ibinunyag ang kanyang iniisip. Pagkatapos magpas siya sa unang laban, tumingin ang anino sa iba at nagpatuloy sa pagtatalaga ng mga kalaban. Kabanata 20:30. Lumapit si Marcelo at sinabing, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. Ipaglalaban ko na lang ang iba. Oh, natigilan ang anino. Tumingin kay Marcelo at nagtanong, sinasabi mo ba na balak mong hamunin ang lahat dito? Oo, tumango si Marcelo. Mabuti, sumayaw ang anino. Mahilig ako sa mga taong matapang na tulad mo. Paano ito? Kung kaya mong talunin ang lahat ng iba dito, bibigyan din kita ng karapatang umabant sa ika-9 na hadlang kaagad. Tandaan mong tuparin ang iyong salita. Nakangiting sabi ni Marcelo, ang anak ng langit ay hindi nasisiyahan. Nang makita niyang may karapatan si Marcelo na umabant sa huling hadlang. Humakbang siya at nagtanong, ano ang karapatan niya para bigyan siya ng ganoong prerogative? Ang bawat isa ay pumunta dito sa aming pagsisikap at pagsusumikap na mag-isa. Bakit may karapatan silang sumulong ng direkta sa huling hadlang? Tutol ako dito. Tumingin sa kanya ang anino at nagtanong, hindi ka ba nasisiyahan sa aking desisyon? Oo, sabi ng anak ng langit ng may determinasyon. Dapat din akong magkaroon ng karapatang hamunin ang lahat maliban sa kanya. Habang nagsasalita, tinuro niya si Marcelo. Ito ay tiyak na komplikado ang mga bagay. Nawala sa pag-iisip ang anino. Tumingin si Marcelo sa anak ng langit at mahinang ngumiti. Bakit hindi tayo mag-away kung gayon? Ang sinumang magtatagumpay ay magkakaroon ng karapatang makapasa sa hadlang. Hinamon siya ni Marcelo sa isang tunggalian. Agad namang nadismaya si James. Ano ang ibig sabihin nito? Marcelo,
Sa wakas ay mayroon na akong pagkakataong umabant sa huling hadlang kaagad. Huwag kang maglakas loob na gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Ang kanilang pabalik-balik ay ito ang anak ng langit. Tama na. Umuungal ang anino. Nang marinig ito, tumikom ang lahat. Matapos mag-isip sandali, sinabi ng anino, paano ito, James? Lalaban ka muna sa anak ng langit. Kung manalo ka, pupunta ka kaagad sa huling hadlang. Marcelo, lalaban ka sa mga natitirang challengers. Kung manalo ka, mapupunta ka rin sa huling hadlang. Ikaw naman, anak ng langit, maaari kang pumunta sa susunod na hadlang kapag nanalo ka laban kay James. Gayunpaman, may opsyon kang lumaban sa iba. Kung ikaw ay nanalo, makakarating ka rin sa huling hadlang. Pagkatapos nito ay tumingin ito sa iba. Ganyan din ang iba sa inyo. Maaari kang tumungo kaagad sa huling hadlang kung maaari mong talunin ang anak ng langit. Siyempre, maaari mo ring piliing lumaban sa iba. Mayroon bang anumang oras? Lumakas ang boses ng anino. Nagkatinginan ang lahat. Walang sinuman dito ang mahina. Lalo na sina Zane, si Marth, at ang mga nakarating sa supernatural na katuparan na ranggo. Isang hakbang na lang ang layo nila sa pagiging Herculeans. Bagamat hindi sila nagtataglay ng lakas na lumaban sa lahat, nagkaroon sila ng pagkakataon laban sa anak ng langit ng mag-isa. Si Zane ang unang humakbang. Tumingin siya sa anak ng langit at sinabing, hamanin ko ang anak ng langit. Tumango si Marth. Ako rin. Ngumiti si Yandel. Gusto ko rin siyang hamanin. Masyadong nakakaakit ang alok na sumulong sa huling hadlang. Kahit na ang kanilang kalaban, ang anak ng langit, ay isang Herculean. Lahat sila ay mga cultivator sa supernatural na kabuoang ranggo. Kaya naman pinili nilang kunin ang panganib. Bukod dito, tiwala sila sa sarili nilang lakas dahil hindi nila nakuha ang kanilang signature martial arts skills. Baka hindi sila matalo laban sa anak ng langit sa isang labanan. Pinili kong lumaban sa iba. Sa sandaling iyon, isang boses ang dumating. Agad na napalingon ang lahat. Lalaki ang nagsasalita. Halos 1 metro at 60 sentimetro lang ang taas niya kaya medyo pandak siya. Bahagyang madilim ang kulay ng kanyang balat. At sa kanyang likod ay isang mahabang espada. Tumayo siya sa likuran ng karamihan at dahan-daang lumabas. Tumingin ang lalaki sa paligid ng mga tao habang sinasabing, piliin kong hamanin ang lahat. Mabuti, sabi ng anino. Mukhang maraming disenteng tao sa mga dumating dito. Kung ganoon, magsisimula tayo. Ang anino ay nagbigay ng casual na pagkaway ng kamay nito. Sa palad nito, nabuo ang puting sinag ng liwanag. Ang puting sinag ng liwanag ay dahan-daang naging nakikita at nagiging materyal sa pintuan ng lungsod. Kaagad pagkatapos nito, lumitaw ang isang napakalaking arena sa tarangkahan ng lungsod. Sa diameter na humigit kumulang 10,000 metro. Ang arena ay napakalaking. Sa paligid ng arena, mayroon ding ilang mahiwagang singsing ng liwanag. Nagpatuloy ang anino. This is a death match. Kung ang isa ay hindi pumayag na matalo, dapat patayin ng isa ang isa para maituring na nakapasa sa checkpoint. Marahang tumango ang karamihan. Sa bawat hakbang ng daan hanggang sa puntong ito, alam nila kung gaano kalupit ang pagdaan sa mga checkpoint. Ang pinakamaliit na pagbagsak sa paghatol ay magreresulta sa kamatayan. Sino ang mauuna? Sinilip ng anino ang karamihan bago itinuro si James at sa wakas ang anak ng langit. Mauna na kayong dalawa, sabi nito. Nang magsalita ito, tumalon ang anak ng langit at agad na nagpakita sa matapos na arena. Nang si James ay pupunta na sa arena, lumapit si Marcelo. Tumingin kay James, at tinapik ito sa kanyang balikat. Sabi niya, mag-ingat ka, kung hindi mo kayang makipagkompetensya sa kanya, sumuko ka na.
Laging may pag-asa hanggat nabubuhay ka. Binigyan siya ni Marcelo ng malumanay na paalala. Espesyal ang katawan ni James. Alam niya, pero sa huli, napakababa pa rin ang ranggo ni James. May malaking pagkakaiba sa ranggo sa pagitan niya at ng anak ng langit. Sa totoong laban, maliit ang tsansa ni James na manalo. Tumango si James at sinabing, "Sige, mag-iingat ako." Pagkasabi niya noon ay tumalikod siya at tumingin sa napakalaking arena sa harapan niya. Sa isang iglap, tumalon siya at lumitaw sa arena. Sino ang mananalo? Si James ay malamang na walang kap-ares sa kanya. Tama, siguradong wala siyang kap-ares sa kanya. Kanina ko pa siya inaway. Talagang napakalakas niya, na may lakas na maihahambing sa supernatural na pagganap. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang kanyang kalaban ay, sa Herculean rank kaysa sa supernatural consummation. Sa kabila ng pagiging isang hakbang lamang ang pagitan. Ang dalawa ay may magkaibang antas ng kapangyarihan. Kalahati. Maraming tao ang nag-uusap tungkol sa laban. Walang mataas na pag-asa kay James dahil ang anak ng langit ay may natatanging pinagmulan. Siya ang pinuno ng 10 pinakakilalang tao sa overworld at ang pinakakilalang alagad ng pinakadakilang figure ng overworld. Nakaipon din siya ng napakaraming kahanga-hangang supernatural powers, na lahat ay lubhang mapanira kapag ginamit. Kalimutan mo na si James mag-isa. Kahit na ang lahat ng naruroon ay nagtutulungan, hindi pa rin nila kayang makipagkumpetensya sa anak ng langit. Excluding Marcelo and the person who challenged everyone. Of course, ang dalawang iyon ay maaaring oddballs. Ang anak ng langit ay nakatayo sa arena. Nakasuot ng ganap na puti. Nililipad ng hangin ang mahaba at maitim niyang buhok. Napakagwapo niya at may kahanga-hangang presensya. Gayunpaman, sa tiyak na sandaling ito, may bahid ng kadiliman sa kanyang kaakit-akit na mukha. At sa kadilimang iyon, may hangarin na pumatay. Die! Iniluwa niya ang isang salita habang nakatitig kay James. Hindi gumagalaw ang kanyang lalamunan. Sa kanyang mga mata, si James ay isa ng patay. Seryoso rin ang ekspresyon ni James. Ito na siguro ang pinakaseryosong laban niya simula nang maging martial artist siya. Ang labanan ito ang magpapasya kung makukuha niya itong celestial abode. Kung makukuha niya ang dakilang kayamanan na ito. Kailangan niyang manalo sa laban na ito. Lumipat siya ng konti, mula sa loob ng kanyang katawan. Isang malakas na puwersa ang lumitaw. Habang dumaan ako sa mga checkpoint kanina. Ilang beses lumakas ang pisikal kong lakas. Kahit na hindi pa umabot sa Herculean ang aking pisikal na lakas. Maaaring umabot na ito sa supernatural consummation. Ang pag-akyat laban sa anak ng langit. Baka hindi ako matalo. Kabanata 2032. Tahimik na bulong ni James sa sarili. Habang kumakalat ang pisikal na lakas sa kanyang katawan. Nagsimula siyang maging mas kumpiyansa. Mga Ginoo, simulan na natin. Mula sa labas ng arena. Umalangaw-ngaw ang boses ng anino. Labanan ng mabuti. Dahil ang espiritu ni Master ay nasa celestial abode pa rin. Marahil si Master ay nanunood mula sa mga anino ngayon. Kung ang iyong pagganap ay sapat na mabuti at pinapaboran ng guro. Maaaring hindi mo na kailangan pang dumaan sa checkpoint at maaari kang maging bagong may-ari ng celestial abode kaagad. Nagliwanag ang ekspresyon ng anak ng langit nang marinig niya ito. Lumalabas na ang espiritu ng dating may-ari ng celestial abode ay naruroon pa rin sa loob ng celestial abode. Sa sandaling iyon, ginawa niya ang desisyon na pabagsakin ang kanyang kalaban sa lalong madaling panahon. Balak niyang talunin si James sa isang atake. Matapos ang pag-iisip na ito, ginamit niya ang kanyang buong lakas. Ang true energy ay dumadaloy sa kanyang katawan. Agad na lumaki ang aura sa kanyang katawan. Habang bumababa kay James ang aura ng isang Herculean, nakaramdam siya ng matinding pressure. Whoosh! Sa isang iglap,
Ipinakita ang anak ng langit sa harap ni James. 100 metro ang agwat nila. Ngunit ilang segundo lang ang ginawa niya. Abnormal na mabilis ang kanyang bilis. Halos parang nag-teleport siya. Sa sobrang bilis niya ay hindi na nag-react si James. Bago pa makapag-react si James, isang pares ng kamao ang hamampas sa kanya. Hindi siya makalayo rito at naipagtanggol lamang niya ang sarili niya sa pamamagitan ng pagtataas ng mga kamay. Boom! Dama po ang mga kamao ng anak ng langit sa mga braso ni James. Ang impact ay gumawa ng isang malakas na dagandong. Naramdaman na lamang ni James ang isang nakakatakot na puwersa na sumasalakay sa kanya. Sa ilalim ng pagdurog na puwersa na ito, ang kanyang katawan ay agad na itinapon sa hangin, na tumama sa mga singsing ng liwanag na pumapalibot sa arena bago bumagsak sa lupa. Path! Agad na tumalsik ng dugo si James na kakalipag lang sa lupa. Masyadong makapangyarihan ang anak ng langit. Nang dama po ang kanyang kamao. Hindi niya napigilan ang mga ito. Matapos matarante sa impact, namamanhid ang kanyang mga braso. May mga bitin sa kanyang mga braso. At nagsimulang tumulo ang dugo mula sa mga ito. Kasabay nito, isang malakas na puwersa ang pumapasok sa kanyang buong katawan. Na sinisira ang kanyang katawan. Sa isang pag-atake lamang, siya ay nasugatan. Ito ang lakas ng isang Herculean. Sa puso niya, namangha si James. Sa labas ng arena, nakasuot ng solemn na ekspresyon ni Marcelo. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang rango ng Herculean. Noong una, akala niya ay kayang tiisin ni James ang kanyang sarili laban sa isang Herculean kahit na hindi siya manalo. Ngunit hindi niya inaasahan. Si James ay madapa sa lupa sa isang pag-atake lamang. Mukhang napakahirap para sa kanya na talunin ang anak ng langit at manalo. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Marcelo. Samantala, sa arena, ang anak ng langit ay nakatitig kay James pagkatapos kumilos. Ang gwapong mukha nito ay may bahid ng paghamak. Ayan yun. Akala niya ay may lakas ng loob si James na hamunin siya dahil tiwala siya sa sarili niyang lakas. Hindi niya akalain na napakahina ni James na kahit isang suntok ay hindi niya napigilan. Dahan-daang bumangon si James sa lupa. Naghilom na ang mga sugat sa braso niya. Ganap na rin naka-recover ang kanyang katawan na nasugatan sa impact. Tumingin siya sa anak ng langit. Ngumiti, at sinabing, "Kakasimula pa lang natin. Bakit ka nagmamadali? Bakit hindi mo subukang harangan ang isa sa mga pag-atake ko para sa pagbabago?" Bago pa man matapos magsalita si James ay nagsimula na siyang umatake. Sinugod niya ang anak ng langit at biglang tumalon sa himpapawid. Lumitaw sa taas na 10 metro bago mabilis na itinulak ang kanyang palad ng buong lakas. Habang itinutulak niya ang kanyang palad, lumitaw ang isang ilusyong kamao. Kaagad pagkatapos, lumipat si James sa anak ng langit ng napakabilis at naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake. Sa maikling panahon, daan-daang ilusyon na lumitaw sa kalangitan. Ang lahat ng mga kamaong ito ay lumapit sa anak ng langit. Ginamit ni James ang kahanga-hanga at maraming nalalaman na Blithe Fist of Abomination. Ang palm energy ay matulin at mabangis, na naging sanhi ng pagyanig ng kalangitan habang ito ay sumusugod sa anak ng langit ng may nakakatakot na puwersa. Ang anak ng langit ay mukhang matahimik. Iginalo niya ang kanyang mga kamay ng walang pag-aalinlangan habang nagpapakita ng malakas na enerhiya sa kanyang palad. Ang malakas na enerhiya ay dumaan sa lugar. Nakakalat ang umaataking mga kamao na nagmumula sa lahat ng direksyon. Kabanata 2033, ang Blithe Fist of Abomination ay napakalakas. Ito ay maraming nalalaman, mabilis, at agresibo. Gayunpaman, nang harapin niya ang anak ng langit, ang pag-atakeng ito ay ganap na hindi gumagana. Madali itong na-neutralize ng anak ng langit. Kahit na may ika-10 kamao,
Hindi nagawang manakit ni James. Kanya, hinarap ng anak ng langit ang lahat ng mga pag-atake ng may biyaya. Matapos ay neutralize ang mga pag-atake ni James. Tumalon siya sa hangin at lumitaw sa likuran ni James. Sa isang malakas na welga, pinalipad si James na parang bowl ang goma. Muli siyang bumagsak sa lupa. Sobrang sakit ng buo niyang katawan dahil sa pagkahulog. Ang anak ng langit, na nasa himpapawid, ay may maliit na ekspresyon sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Makapangyarihang true energy na namumuo sa kanyang palad. Pagkatapos, hinampas niya ng bangis. Isang bagyo ng true energy ang bumaba mula sa langit at hinampas si James ng napakalakas. Boom! Agad na lumitaw ang isang malalim na hukay sa arena. Ang katawan naman ni James ay itinapon sa malalim na hukay. Patay na ba siya? Diretso siyang sinakta ng isang Herculean ng buong lakas. Siya ay dapat na patay na. Akala ko napakalakas ni James. Hindi ko inaasahan na siya ay walang magawa laban sa mga pag-atake ng isang Herculean. Maraming talakayan ang nagaganap sa labas ng arena. Ang nakapangangilabot na lakas ng anak ng langit pati na rin ang lakas ng ranggo ng Herculean ay namangha sa kanilang lahat. Maging si Marcelo ay lihim na nag-aalala kay James. Nang ipagpalagay ng lahat na napatay si James, dahan-daang bumangon ang isang figure mula sa malalim na hukay ng arena. Sa pagbangon niya, ang malalim na hukay sa lupa ay agad na nakabawi. Napahiga si James sa lupa. Gulo-gulo ang buhok niya, at puno siya ng dugo. Nasa bingit na siya ng kamatayan at patuloy na hinihingal. Hindi siya patay. Buhay pa siya pagkatapos nito. Hindi ba medyo matigas ang brat na ito? Marami ang nagulat nang makitang buhay si James. Maging ang anak ng langit, na nakatayo sa hangin, ay may same time na tingin sa kanyang mukha. Narinig niyang matigas ang katawan ni James at kayang-kayanin ng pambubugbog. Kahit kailan ay hindi niya ito pinaniwalaan. Ngunit ngayon ay nakita na niya ito sa sarili niya. Namangha siya sa lakas din ng pisikal na katawan ni James. Ang katotohanan na ang isang earthling na nakamit lang ang supernatural na ranggo ay makatiis sa kanyang buong puwersang pag-atake ay tunay na nakakatakot. Nakahiga si James sa arena. Ang kanyang katawan ay gumagaling mula sa mga sugat sa bilis na nakikita ng mata. Pagkatapos ng tanghali, dahan-dahan siyang tumayo at itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang anak ng langit, na nakatayo sa hangin, at ngumisi sa kanya. Sabi niya, mukhang kailangan kong gumamit ng totoong signature martial arts skill. Unti-unting nagbago ang kanyang balat. Naging kulay tanso. Sa ibabaw ng kanyang katawan, lumitaw din ang isang tansong halo. Sa pagharap sa kapangyarihang anak ng langit, walang pinigil si James. Ginamit niya ang Invincible Body CD. Ang signature martial arts skill na ito ay isa na niyang nilinang sa napakatagal na panahon. Kung mas malakas ang true energy, mas malaki ang defense power nitong martial arts skill. Sa puntong ito, matagal na siyang nakarating sa Grand Sage Realm. Isang malamig na ungol ang pinakawalan ng anak ng langit. Whoosh! Hinubad niya ang mahabang espada sa likod niya. Habang hawak niya ang mahabang espada, ang sword energy ay lumaganap sa hangin. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harapan ni James. Masyadong mabilis ang kanyang bilis para makaiwas si James. Sinira siya ng terrifying sword energy. Inatake ang bronze halo sa kanyang katawan. Boom! Ang kanyang true energy halo, na naging panangga sa kanya, ay nabasag sa isang iglap. Ang katawan ni James ay ibinao ng mahaba at matalas na espada. Tumagos ito sa buong katawan niya. Ayan yun. Kabanata 2034. Napangiti ng mahina ang anak ng langit. Inaasahan kong napakalakas ng iyong signature martial arts skill. Pero sayang, matapos gamitin ang kanyang espada, itinulak niya ang kanyang palad ng buong lakas. Si James ay pinalipad muli at bumagsak ng husto sa lupa sa di kalayuan.
Walang lakas na bumangon. Nahiga si James sa mga guho. Naniniwala na siya pagkatapos gamitin ang Invincible Body CD. Kahit na hindi siya kalaban ng anak ng langit. Medyo kaya niyang hawakan ang sarili niya. Gayunpaman, wala siyang ideya na isang Herculean ay maaaring nakakatakot. Hindi niya inaasahan na ang anak ng langit ay napakalakas na madali niyang masira ang kanyang Invincible Body CD. Ang mga pag-atake mula sa anak ng langit ay nabasag ang kanyang mga laman loob at ang mga meridian sa kanyang buong katawan. Nagtamo siya ng mga sugat na hindi pa niya nararanasan. Napahiga siya sa lupa at hindi na makabangon. Sa kasalukuyan, inaayos ng kanyang katawan ang sarili. Ang anak ng langit ay hindi kaagad gumawa ng kanyang hakbang upang sirain si Santiago. Iyon ay dahil alam niyang ang espiritu ng dating may-ari ng Celestial Abode ay nanunood pa rin mula sa mga anino. Hindi niya maaaring makita na masyadong agresibo. He said graciously, "James, you're no match for me." Aminin ang pagkatalo. Ayokong pumatay ng tao. Ang tinig ng anak ng langit ay umalangaw-ngaw. Nais niyang mapabilib ang may-ari ng Celestial Abode sa pamamagitan ng pagkatalo kay James sa isang pag-atake. Ngayon, natalo na siya. Ang dahilan kung bakit hindi niya pinatay si James ay dahil gusto niyang mapabilib ang may-ari ng Celestial Abode. Napahiga si James sa lupa at hindi umimik. Makalipas ang halos 5 minuto, tuluyang gumaling ang mga sugat ni James. Tumayo siya. Iginalo ng kaunti ang kanyang katawan. Tumingin sa anak ng langit sa malayo. At ngumiti. Aminin ang pagkatalo. Walang salitang aminin ang pagkatalo sa aking diksyonaryo. Muli, ang anak ng langit ay nabigla. Batid niya ang mga sugat ni James. Gayunpaman, ang mga sugat sa katawan ni James ay gumaling sa loob ng ilang minuto. Hindi ba ito ay masyadong kamangha-mangha? Sa labas ng arena, lahat ay nagulat sa katawan ni James. Maging si Marcelo ay mukhang nagulat. Napakaswerte ng brat na ito. Naiinggit niyang sabi, na may paninibugho sa kanyang malinis at malinis na mukha. Kung akin ang katawan na ito, wala akong kapantay sa buong mundo. Anong pinagsasabi ko? Paano ko gusto ang kanyang katawan? Sa arena, si James ay nagniningning, ngunit ang kanyang puso ay napakabigat. Masyadong makapangyarihan ang anak ng langit. Kahit nakakaiba ang kanyang katawan, wala siyang posisyon para makipagkumpetensya sa isang Herculean. Ang kanyang pisikal na lakas ay lubos na nalampasan. Ang kapangyarihan ng kanyang true energy ay mas mahina. Sa sandaling ito, siya ay nagkalkula kung paano siya mananalo. Sa ngayon, kung gusto niyang manalo, magagamit lang niya ang Cosmic Destruction. Gayunpaman, kahit na malakas ang Cosmic Destruction, ang anak ng langit ay mabilis na nag-react. Tiyak na kaya niyang iwasan ang pag-atake. Matapos itong pag-isipan, sinabi niya, "Anak ng langit, dapat kong aminin na napakalakas mo." Paano ito? Kumuha ng isa pang atake mula sa akin. Kung kakayanin mo ang pag-atakeng ito, aaminin ko ang pagkatalo. Anong masasabi mo? Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Hey! Ang anak ng langit ay tumawa at nagsabi, kahit na may 10, 100, o 1,000 pag-atake, kakayanin ko silang lahat. Hayaan mo ang isa. Nakangiting sabi ni James. Let's be clear, you can't dodge. Maaari mo lamang itong kunin ng direkta. Kung umiwas ka, maituturing itong pagkawala mo. Okay. Alam na alam ni James ang kapangyarihan ng Cosmic Destruction. 3 taon na ang nakalilipas. Noong siya ay napakahina pa, ginamit niya ang pag-atake nito upang magdulot ng malubhang pinsala kay Zane. Kaya nawalan siya ng kakayahang lumaban. Mas malakas siya kaysa 3 taon na ang nakaraan. Kung gagamitin niya ang Cosmic Destruction ngayon, tiyak na seryoso niyang sasaktan o papatayin pa ang anak ng langit. Sige, tanggap ko. Nagpakitang mapagbigay ang anak ng langit. Sa mga mata niya, masyadong mahina si James.
Kakayanin niyang palayasin ang anumang pag-atakeng inilunsad sa kanya ni James. Tumingin si James sa anino sa labas ng arena at sinabing, "You call the shots, sir." Kung siya ay umiwas, ito ay mabibilang na isang pagkawala para sa kanya. Sabi ng anino, "Pareho kayong pumayag dito, kaya natural lang. Ako ang maghuhukom. Kung umiwas siya, mananalo ka at magpapatuloy sa ika-9 na checkpoint." Nang marinig niya iyon ay gumaan ang loob ni James. Ang anak ng langit, sa kabilang banda, ay mukhang solemn na. Masama ang pakiramdam niya. Maaaring ang brat na ito ay may isang uri ng pangwakas na galaw. Gayunpaman, nang maalala niya ang lakas ni James, naibsan ang kanyang pag-aalala. Ano ang inaalala ko? Kahit may ultimate move siya, malamang hindi niya ako kayang saktan. Kabanata 20:35. Nang maisip iyon ng anak ng langit, pakiramdam gumaan ang pakiramdam niya. Batid niya na ang napakalakas na mga taong naghahanap ng kahalili ay may napakataas na inaasahan para sa taong iyon. Kinailangan nilang panindigan ang napakataas na pamantayang moral. Medyo mapagbigay siya ngayon, kaya malamang na mapapansin ito ng may-ari ng Celestial Abode. James, kumilos ka na. Hindi ako umiwas. Gagamitin ko ang sarili kong kapangyarihan para labanan ang anumang pag-atake na gagawin mo. Kung hindi ko man lang makayanan ang atake mo, hindi rin ako karapat-dapat sa Celestial Abode na ito. Umalangaw-ngaw ang tinig ng anak ng langit. Sa labas ng arena, kumaibot ang sulok ng bibig ni Zane. Alam na alam niya ang lakas ni James. Ang freak talaga ni James. Siya ay pabaya 3 taon na ang nakalipas, at naging biktima siya ng pukana ni James. Dahil dito, nagtamo siya ng matinding pinsala at nawala ng epekto ng lumaban. 3 taon na ang nakalilipas. Si James ay isang walang tao sa kanyang paningin. Ngunit sa ngayon, ang kakayahan ni James ay hindi na mababa sa kanya. Lihim siyang nag-aalala para sa anak ng langit. Ang anak ng langit ay pabaya. Siguradong hindi na niya kakayanin ang nakamamatay na atake ni James. Mahinang ungol ni Zane. Sa arena, si James ay mukhang kalmado at nakolekta. Dahil tinanggap ng anak ng langit ang kanyang kahilingan. Medyo kumpiyansa siya na maaari siyang dumiretso sa ika-9 na checkpoint. Ano pa ang hinihintay mo? Kumilos ka. Muling dumating ang tinig ng anak ng langit. Sige, napangiti si James. Sa ilalim ng maraming nagbabantay na mga mata, itinaas niya ang kanyang kamay. Nabuo ang true energy sa kanyang mga palad. Ang true lunar yang energy ay nasa kanyang kaliwang kamay. At ang true terra yang energy ay nasa kanyang kanang kamay. True lunar and terra energy. Tinatawag ding true heavenly energy o true demonic energy. Dalawang stream ng true energy. Isang yin at isang yang. Isang malumanay at isang matatag. Isang mabuti at isang masama. Dalawang daluyan ng true energy na may iba pang katangian na ipinakita sa kanyang mga palad. Ang true energies ay lumakas at mas nakakatakot. Sa kalaunan ay bumubuo ng isang energy ball na may napakalakas na aura. Bagamat napakalakas ng aura na ito, naisip ng anak ng langit na ito ay masyadong mahina. Ayan yun. Ang kanyang ekspresyon ay isang paghamak. Pero ngumiti lang si James. Ang dalawang pagsabog ng true energy ay unti-unting nagsasama. Nagpalit-palat ang langit at lupa. Nagsanib ang yin at yang. At nabaligtad ang terra at lunar. Habang nagsasama ang dalawang stream ng true energy, ang espasyo sa paligid ni James ay nagsimulang mag-distort at mukhang hindi totoo. Pagkatapos ng pagsasanib, sila ay naging isang bagong anyo ng kapangyarihan. Masyadong nakakatakot. Ito, sa labas ng arena, marami ang nagulat. Ano itong supernatural power? Napakalakas ng aura. Ang dalawang stream ng true energy na ito ay pinagsama, at agad na nagsimulang mag-mutate. Nakakatakot ang aura. Lahat ay namangha.
Nang makita ni Marcelo kung ano ang nangyayari, ngumiti siya ng mahina at sinabing, "Wala akong ideya na ang brat na ito ay may ganoong panlilinlang sa kanyang manggas." Sa sandaling ito, sa arena, naramdaman ng anak ng langit ang isang mapanganib na aura. Alam niyang sa pagkakataong ito, siya ay kumilos ng walang ingat. Pumayag siya kay James nang hindi nag-iisip. Sa ngayon, kaya lang niyang tanggapin ang atake ni James gamit ang matigas na pang-itaas na labi. Sa isang iglap, lumakas ang kanyang aura. Ang kanyang tunay na enerhiya ay dumaloy sa kanyang katawan at ang kanyang mga manggas ay namumula. Ang anak ng langit ay kasalukuyang nakatayo sa hangin. Ang ganda ng aura niya. Ang mahaba at maitim niyang buhok ay sumasayaw sa simoy ng hangin. Nagpakita siya ng hindi maipaliwanag na karisma na para bang siya ay isang hindi maunahang hari. Ang dalawang stream ng true energy ni James ay nagsasama-sama pa rin. 3 taon na ang nakalipas. Ginamit niya ang pag-atakeng ito. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na katawan ay napakahina sa oras na iyon at hindi makayanan ang kapangyarihan pagkatapos ng pagsasanib. Nagsimulang mag-crack ang kanyang katawan sa sandaling ginamit niya ito. At pagkatapos ay gamitin ito. Agad siyang pinasabog at naging alikabok. Sa pagkakataong ito, muli niyang gamitin ito. Hindi nakaramdam ng anumang discomfort sa kanyang katawan. Ito ay ganap na maaaring mapaglabanan ang kapangyarihang ito. Sa isang segundo, lahat ng true energy sa kanyang katawan ay naubos. Ang dalawang agos ng true energy ay ganap na nagsanib. Naging bagong kapangyarihan sila at naglabas ng nakakatakot na puwersa. Sa labas ng arena, nanlaki ang mga mata ng maraming tao. Cosmic Destruction. Go! Casual na iwinagayway ni James ang kanyang kamay at ang pinagsamang true energy sa kanyang palad ay pumutok. Na mabilis na umaakay patungo sa anak ng langit. Ito ay isang true energy ball. Hindi ito masyadong malaki, halos kasing laki ng basketball. Gayunpaman, ito ay nakabulag, na may kakaibang liwanag na nagmumula rito. Ang espasyo kung saan dumaan ang true energy ball ay na-distort at gumawa ng kaluskos na ingay. Ang anak ng langit ay nasa mataas na alerto. Sa mismong sandaling ito, itinuon niya ang lahat ng kanyang true energy sa kanyang palad at pilit na inilabas ang kanyang mga palad. Dalawang pagsabog ng enerhiya ang nagbanggaan sa arena. Boom! Nagkaroon ng biglaang pagsabog sa kalangitan. Ang pagsabog ay lumikha ng nakakatakot na mga alon ng enerhiya na gumagalaw sa lugar tulad ng mga alon ng tubig. Ang anak ng langit ay agad na tinamaan ng mga alon ng enerhiya. Ang kanyang katawan ay paulit-ulit na hinampas na parang maliit na bangka sa gitna ng karagatan. Sa huli ay noontog siya sa mga singsing ng liwanag na nakapalibot sa arena at nahulog sa sahig. Masyadong makapangyarihan ang nalalabing energy waves mula sa laban. Kumalat sila sa buong arena. Sa kabila ng pag-alis ng maaga at lumitaw sa gilid ng arena. Si James ay tinamaan din ng mga alon ng enerhiya. May mga bitin sa kanyang katawan pagkatamaan. Parang basag na salamin. May mga senyales pa nga ng fragmentation. Gayunpaman, nang malapit ng malaglag ang kanyang katawan, isang malakas na pagsabog ng demonic energy, ipinahayag mula sa loob ng kanyang katawan. Ang demonic energy ay dumampi sa kanyang buong katawan. Agad na inayos ang kanyang malubhang na pinsala sa katawan. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay nabasag sa mahiwagang singsing ng liwanag na nasa paligid. Sa wakas, bumagsak siya sa lupa, bumuga ng isang subo ng dugo. Kahit na ang demonic energy na nasa loob niya ay pinigilan ang kanyang katawan na masira. Si James ay malubhang nasugatan. Ang kanyang mga laman loob ay nasunog lahat. Ang kanyang mga meridian ay naputol lahat. At ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat. Bumagsak siya sa lupa at wala man lang lakas para bumangon. Ang huling alon ng enerhiya mula sa impact ay dumaan sa arena bago nawala sa kawalan.
Natahimik muli ang arena. Si Santiago at ang anak ng langit ay parehong bumagsak sa lupa. Sa kabila ng paggamit ng lahat ng kanyang lakas, ang anak ng langit ay hindi nagawang maitaboy ang pag-atake ni James. Kasalukuyan siyang dumaranas ng mga pinsalang hindi pa niya natamo. Gulo-gulo ang buhok niya at puno ng dugo. Nakahandusay sa lupa, hingal na hingal pa siya at hindi man lang makatayo. Sobrang tahimik sa labas ng arena. Walang sino mang umasa na magtatapos ang laban ng ganito. Na pareho silang nasugatan. Walang sino mang umasa kay James. Na umaasa sa kanyang cultivation base na kakaakyat lang sa supernatural na rango. Ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa anak ng langit mula sa Herculean rank. Napatingin ang lahat sa anino. Sa ngayon, pareho silang nasugatan. Sa kasong ito, sino ang nanalo? Sa sandaling ito, dahan-daang bumangon si James mula sa lupa. Siya ay nasugatan. Bukod dito, malubha ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, kamangha-mangha ang kanyang katawan. Gaano man kalubha ang kanyang mga sugat. Hanggat hindi siya patay at may demonic energy sa kanyang katawan, makaka-recover siya sa napakaikling panahon. Dahan-daang bumangon si James sa lupa. Nang bumangon siya, humigit kumulang 10 hanggang 20% ang mga sugat sa kanyang katawan. Hindi pa man siya tuluyang naka-recover. Hindi naapektuhan ang kanyang mga nangyayari. Naglakad siya papunta sa anak ng langit at dumating sa harapan niya. Ang primordial dragon blade sa kanyang likod ay lumabas sa scabbard nito. Kinuha niya ang primordial dragon blade at inilagay ito sa leeg ng anak ng langit. Na nakahandusay sa lupa, ang anak ng langit ay nawala ng gumaganang lumaban. Siya ay nasa lupa at hindi makabangon. Sa ngayon, kung gumamit si James ng kaunting puwersa, ang ulo ng anak ng langit ay mahuhulog sa lupa. Matatapos na ang laban na ito. Direkta siyang sumulong sa ika-9 na checkpoint, na naging unang tao na gagawin nito. Anak ng langit, may lakas ka pa bang lumaban? Tumingin si James mula sa itaas sa anak ng langit sa lupa. Kitang-kita sa mukha ng anak ng langit ang galit. Duguan ang mga mata niya. Lumakas ang tibok ng puso niya sa matinding galit. Gusto niyang bumangon. Ngunit bawat paggalaw ay nagdulot ng matinding sakit. Nabaluktot ang mukha niya sa sakit. Nagdusa siya ng mga pinsalang hindi pa niya naranasan noon at nawalan na siya ng epekto. Sa ngayon, kahit isang taong walang cultivation base ay maaaring pumatay sa kanya. Puno ng hinanakit at galit ang kanyang puso. Gusto niyang tadterin ng pira-piraso si James. Gayunpaman, wala na siyang lakas. Alam na alam ng anino ang kalagayan ng anak ng langit. Nawalan na siya ng lumaban. Lumitaw ang anino sa fighting ring at inihayag. This fight has been won by James. Kwalipikado siyang tumuloy ng direkta sa ika-9 na checkpoint. Habang umalangaw-ngaw ang boses ng anino, nagsimula ang hiyawan sa labas ng arena. Kabanata 2037. Nang marinig ni James ang mga salitang iyon, nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas, nalampasan niya ang checkpoint na ito. Sa wakas, lumabas na siyang dumiretso sa ika-9 na checkpoint. Siya ang unang nakarating sa ika-9 na checkpoint. Kaya siya ang may pinakamagandang pagkakataon na makuha ang Celestial Abode. Inalis ni James ang Primordial Dragon Blade. Sinulyapan ng anino ang anak ng langit, na nakahandusay sa lupa at nasa bingit ng kamatayan. Pagkatapos ay casual na ikinaway ang kamay nito. May lumabas na tableta sa palad nito. Ibinigay nito ang tableta sa anak ng langit at sinabing, "Hindi ka makakalaban sa kalagayan mo ngayon. For the sake of fairness, inumin mo muna itong pill." Dahan-daang tinanggap ng anak ng langit ang tableta at nilunok ito. Ito ay isang kamangha-manghang tableta at napaka-epektibo. Hindi nagtagal pagkatapos itong kunin ng anak ng langit. Nagawa niyang tumayo. Inalis ng anino ang magic circle na nakapalibot sa arena.
Naglakad na si James palayo sa arena. Mabilis na lumapit sa kanya si Marcelo. Puno ng paghanga ang mukha. Sabi niya, kahanga-hanga ka. Wala akong ideya na mayroon kang ganoong sukdulang hakbang na magagawa mo. Na magdudulot ng pinsala sa anak ng langit. Angkinan ang tagumpay. At magkakaroon ng kwalipikasyon na sumulong sa ika-9 na checkpoint. Napangiti si James ng may pagmamalaki. Nagawa niyang talunin ang anak ng langit. Ito ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Pagkatapos ng lahat, ang antas ng kakayahan ng anak ng langit ay napakataas. Pumasok siya sa ranggo ng Herculean, na siyang hinanggad niyang maging. Tumingin ang anino sa mga tao sa paligid at sinabing, wala kang dapat ipag-alala. Ang ika-9 na checkpoint ay talagang mapanghamon. Hindi magiging madali ang pagdaan. Higit pa rito, para sa inyo na hindi kwalipikadong magpadala ng umabant sa ika-9 na antas. Kung mananaig ka sa one-on-one na labanan, maaari ka pa ring umabant sa susunod na checkpoint. Nakapanatag ang loob ng mga salita ng anino. Ang bawat tao'y nakaramdam ng matinding kaganhawahan. Kung matalo sila ni James, ang kanilang pagsisikap noon ay nawalan ng saysay. Tumingin ang anino kay James at sinabing, una sa lahat, binabati kita sa pagpasok sa ika-9 na checkpoint. Gayunpaman, sa iyong mga kasalukuyang kakayahan, hindi ka pa makakapasa sa huling checkpoint. Ang unang nakarating sa ika-9 na checkpoint ay maaaring hindi sapat para makuha mo ang celestial abode. Habang sinasabi iyon, casual nitong ikanaway ang kamay niya. Isang malakas na surge ng enerhiya ang nabuo sa palad nito. Binalot nitong surge of energy ang katawan ni James. Tumalon siya, bumangon sa lupa, at lumutang sa langit. Pagkatapos ng tanghali, dahan-dahan siyang lumipad patungo sa lungsod. Habang lumulutang sa langit, kitang-kita ni James ang buong lungsod. Napakalaki ng lungsod. Ang mga istruktura ay libo-libong metro ang taas at nagliliwanag ng matingkad na banal na liwanag. Ito ay kamangha-mangha, malawak ang mga kalye sa ilalim niya. Ngunit walang tao sa paligid. Hindi nagtagal, lumitaw si James sa sentro ng lungsod. Bumaba siya mula sa langit at matatag na tumayo sa lupa. Sa lokasyong ito, mayroong isang bukas na espasyo. Matataas at marilag na istruktura ang nakapalibot sa lugar. Napatingin si James sa paligid. Tapos, tumingin siya ng diretsyo. Isang altar ang nakatayo sa unahan ng sentro ng lungsod. Sa altar, lumulutang ang isang kristal na kasing laki ng kamao. Ang kristal ay hugis rhombus at naglalabas ng puting glow. Nakakasilaw. Ito ba ang celestial spirit? Ang isa ay maaaring maging may-ari nitong celestial abode at mamuno sa lungsod na ito pagkatapos makuha ang celestial spirit. Tama ba? Nang mapansin ni James ang puting kristal, mukha siyang excited at kinikilig. Sa layuning kunin ang kristal, lumakad siya. Gayunpaman, malapit lang siya sa altar ng whoosh! Isang puting sinag ng liwanag ang nagmula sa loob ng kristal. Nang tumama ang liwanag sa lupa, nagsanib ito upang bumuo ng isang babae. Mukhang nasa 20s ang babae. Nakasuot siya ng puting damit. Malinis at banal. Ang kanyang mga tampok ay maseselan. At siya ay kaaya-aya. Ang kanyang puting damit ay lumipad sa simoy ng hangin na tila siya ay isang diwata. Transcendent na hindi masasabi. Bumaling ang magagandang mata niya kay James, na sumulpot sa harap ng altar. Bahagyang natigilan si James habang nakatitig sa napakagandang dilag na biglang sumulpot. Ilabas mo ang iyong espada. Maganda ang babae, pero malayo ang ekspresyon ng mukha niya. Kabanata 20:38, nagyayelong tono niya, kulang sa emosyon, parang robot. Matapos matigilan sandali, nagtanong si James, "Hyutan mo ang aking espada." Bakit? Sa walang emosyong mukha, walang pakialam na sinasabi ng babae. Kung naabot mo na ito, dapat ay napakagaling mo.
may talento, at mahusay sa lahat ng larangan. Kung matatalo mo ako ngayon, matatanggap mo ang Celestial Spirit. Kapag napino mo na ang Celestial Spirit, makokontrol mo itong Celestial Abode. Isang puting liwanag ang lumabas sa mata ng babae habang nagsasalita ito. Ang sinag ng liwanag na ito ay bumagsak kay James. Hindi mataas ang ranggo, ngunit ang iyong pisikal na katawan ay medyo malakas. Ito ay medyo mahirap na tawag. Kumunot ang noo ng babae. Siya ang tagapagtanggol ng huling checkpoint. Hindi siya tao o buhay na nilalang ngunit nilikha ng mga tao. Katulad ng anino ng Spirit Tool. Sa madaling salita, isa siyang artificial intelligence. Sa isang mas pangunahing kahulugan. Siya ay isang robot, ini-program ng kanyang master ang kanyang lakas upang tumugma sa ranggo ng taong sumusubok na dumaan sa checkpoint. Kung matalo nila siya, makukuha nila ang Celestial Spirit. Gayunpaman, habang ang kasalukuyang ranggo ni James ay hindi mataas, ang kanyang pisikal na lakas ay napakalakas. Matapos itong pag-isipan, sinabi niya, sa ngayon, ang iyong pisikal na lakas ay maihahambing sa higit sa supernatural 8th inner gate. Paano ito? Aayusin ko ang lakas ko sa pinakamataas na supernatural 8th inner gate. Kung matatalo mo ako, ikaw ang may-ari nitong Celestial Abode. Matapos marinig iyon, nakahinga ng maluwag si James. Hindi niya inisip ang supernatural 8th inner gate dahil kaya niyang labanan ang makapangyarihang mga individual sa ganoong ranggo bago pa man bumuti ang kanyang pisikal na lakas. Nang marinig niya ang mga salita ng babae, naramdaman niyang parang nasa kamay niya ang Celestial Abode. Sa pananabik na ekspresyon, sinabi niya, kung ganoon, huwag mag-isip kung gagawin ko. Inipon niya ang kanyang lakas. Naikuyom ang kanyang kamao, at hamampas ng malakas, dahil babae ang kalaban niya. Hindi niya ginamit ang buong lakas niya dahil natatakot siyang masugatan ito. Ang babae ay nanatiling hindi gumagalaw sa parehong lugar. Nang lumitaw ang pag-atake ni James sa kanyang harapan, itinaas niya ang kanyang kamay. Iniunat ang kanyang maselang mga daliri, at marahang itinuro si James. Mula sa dulo ng kanyang daliri, isang mystical force ang lumitaw. Agad na naneutralize ang atake ni James. Ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay naglaho sa hangin. At siya ay pinalipad sa pamamagitan ng isang surge ng hindi kapani-paniwalang malakas na puwersa. Boom! Malakas na bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Kahit na malakas ang impact. Ito ang Celestial Abode. Napakatigas ng lupa. Kahit na siya ay nahulog sa lupa. Ang mga slab ng bato sa lupa ay hindi nasaktan. Tumama ang katawan ni James sa lupa. At ang impact ay nag-iwan sa kanyang buong katawan sa sobrang sakit. Nahihirapan siyang bumangon. Pagtingin sa malinis na babae na nakasuot ng walang batik na puting damit na nasa harapan niya. Hindi niya maiwasang magdikit ang mga ngipin. Gaano kalakas. Inamin niyang minamaliit niya ang babaeng ito. Mag-ingat ka, ginang. Gagamitin ko ang buong lakas ko ngayon. Magiliw na paalala ni James. Hey! Humalaklak ang babae. Hindi ganoon kadaling malagpasan ang kanyang checkpoint. Inilagay niya ang isang kamay niya sa likod niya at sinenyasan si James na nagpapatuloy gamit ang isang kamay. Agad na inipon ni James ang lahat ng kanyang lakas. Dumaloy ang true energy sa kanyang katawan habang pinupuno ng malakas na puwersa ang kanyang buong katawan. Panay ang pagtaas ng aura niya. Matapos maipon ang lahat ng kanyang lakas, muli siyang umatake. Isa, ang katawan ng babae ay misteryosong naglaho sa kinatatayuan niya. Nawala agad sa kanya si James. Nang tuluyan na siyang mag-react ay nataman na ang likod niya. Muli siyang itinapon sa lupa. At saglit na hindi siya nakabangon dahil bali ang mga buto sa kanyang likod. Dumaloy ang demonic energy sa kanyang katawan. At ang mga belang buto sa kanyang likod ay mahimalang gumaling. Bumangon si James sa lupa. May pagtataka sa kanyang mukha.
Tumingin siya sa babaeng nakasuot ng puting gown at nagtanong. Ikaw, sigurado bang ang lakas mo ay nasa supernatural 8th inner gate? Kabanata 2039. Medyo nag-aalinlangan si James. Ganito ba kalakas ang cultivation base ng supernatural 8th inner gate? Nakalaban niya ang isang makapangyarihang tao na nasa supernatural 9th inner gate. Bagamat halos hindi siya makalaban sa kanila, pinayagan siya ng kanyang makapangyarihang katawan na talunin o patayin man lang sila. Talaga, walang pakialam na sabi ng babae. Ito ay dahil sinabi ko iyon. Sige, kunin mo ang isa pang atake mula sa akin. Kung gayon, nag-aalinlangan pa rin si James. Posible kayang napakalakas ng supernatural 8th inner gate. Nagawa nitong ibigay sa kanya ang kawalan ng lakas na lumaban man lang. Itinaas niya ang dalawang kamay. Sa kanyang mga palad, lumitaw ang true energies na may iba't ibang katangian. Ang dalawang pagsabog ng true energy ay dahan-daang nagsama. Gagamitin niya ang cosmic destruction. Kung hindi man lang niya kayang talunin ang babaeng ito gamit iyon. Wala siyang pagkakataong makuha ang celestial abode. Tahimik siyang pinagmamasdan ng babae. Pagkatapos, isang bola ng enerhiya ang sumulpot papunta sa kanya ng may nakakatakot na puwersa. May solemnity sa kanyang walang ekspresyon na mukha. Bahagyang nakakunot ang kanyang noo. Sa eksaktong sandaling ito, itinaas niya ang kanyang kamay. Nabuo ang true energy sa kanyang mga palad at mabilis na natipon. Sa isang malakas na strike, isang pagsabog ng true energy ang dumaan sa lugar at sinalubong ang enerhiya ni James. Boom! Dalawang pagsabog ng true energy ang nagbanggaan at agad na sumabog. Ang pagsabog ay lumikha ng napakalakas na mga alon ng enerhiya. Agad na pinalipad si James. Napaatras din ng ilang hakbang ang babae. Ito ang lungsod sa loob ng celestial abode. At mayroong napakalakas na magic circle. Kung saan dumaan ang alon ng enerhiya. Walang mga gusali at napinsala. Ang mga alon ng enerhiya ay naglaho sa kawalan. Bumagsak ang katawan ni James sa lupa. Medyo matagal siyang nakahiga sa lupa bago tuluyang nahirapang bumangon. Nang makita niyang hindi siya nasaktan sa babae, napatulala siya. Ang pag-atakeng ito ay lubhang nasugatan ang anak ng langit. Ngunit wala itong epekto sa babaeng ito. Naglakad siya palapit. Manliligaw ka. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ng babae at sinabing, medyo kaya mo. At least, napaatras mo ako ng ilang hakbang. Sa bagay, malayo pa ang mararating mo bago mo ako mapapantayan. Bumalik ka at magtanim ng ilang taon bago bumalik. Siya ay tila maluwag. Si James naman ay kumunat ang noo. Bumalik at magtanim ng ilang taon. Pagbalik niya pagkaraan ng ilang taon. Ang celestial abode na ito ay pag-aari na ng iba. Napaupo siya sa lupa nang hindi pinapansin ang kanyang hitsura. Napatingin siya sa babaeng nakaputi na kasing ganda ng isang diwata sa kanyang harapan. Sinusubukan niyang malaman kung paano matatalo ang babaeng ito. Gayunpaman, kahit na nag-iisip ng ilang sandali, hindi siya makagawa ng isang plano. Dahil kahit na ang cosmic destruction ay hindi maaaring makapinsala sa kanya. Ang cosmic destruction ang pinakamakapangyarihang martial arts skill na pinagkadalubhasaan ni James. Gustong umalis ni James ngayon. Gayunpaman, hindi siya umalis dahil may mga tao pa rin sa likuran niya. Nais niyang makita kung sino mang darating na kasunod niya ay maaaring talunin ang babaeng ito at kunin ang celestial spirit. Nagsimula siyang maghintay dito. Matapos maghintay ng halos isang oras, ipinakita si Marcelo sa sentro ng lungsod. James! Bumaba mula sa langit si Marcelo. Napatingin siya kay James, na nakatitig sa kawalan habang nakaupo sa lupa. At walang kamalay-malay na tinawag siya. Napatayo si James nang marinig ang boses niya. Paano na? Bakit ka nakaupo dito at nakatingin sa kawalan? Tanong ni Marcelo. Tumingin si James kay Marcelo.
Hindi niya inaasahan na talagang may kakayahan si Marcelo na labanan ang lahat sa isang tunggalian. Ano ang huling checkpoint? Tanong ulit ni Marcelo. Napatingin si James sa altar sa unahan at sinabing, "Pumunta ka roon at tingnan mo ang iyong sarili." Matapos marinig iyon, naglakad si Marcelo. Nang malapit na siya sa altar, isang puting liwanag ang bumungad. At muling lumitaw ang babaeng nakaputi. Bahagyang natigilan si Marcelo. Nakangiting sabi ni James, "The last checkpoint is very simple. Talunin mo siya, at makukuha mo ang celestial abode." Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Marcelo. Nakatingin ang babae kay Marcelo. Naglabas ang kanyang mga mata ng puting sinag ng liwanag na damapo kay Marcelo. "Oh, ikaw ay lubos na kahanga-hanga. Naabot mo na ang ika-4 na layer ng Herculean rank sa murang edad." Bakas sa mukha ng babae ang pagkagulat. Siya ay nilikha, at ang kanyang mga kakayahan ay katangi-tangi. Maaari niyang malaman ang edad ni Marcelo at ang kanyang cultivation base. Sa sobrang lakas sa murang edad, walang alinlangang may talento siya. Dahil ikaw ay nasa ika-4 na layer ng Herculean rank. Lilimitahan ko ang aking ranggo sa ika-4 na layer ng Herculean rank. Kumilos ka, talunin mo ako, at matatanggap mo ang celestial spirit. Umalangaw-ngaw ang boses ng babae. "Oo naman," sabi na rin si Marcelo na magsisimula. Mabilis siyang kumilos. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ng babae. Ang kanyang mahaba at payat na mga daliri ay nakakuyom sa isang kamao at naghatid ng isang suntok na may nakakatakot na puwersa. Bahagyang ngumiti ang babae at nagtaas ng kamay. Mula sa kanyang mga daliri, isang mystical power ang ipinakita. Pagkatapos, naramdaman ni Marcelo ang isang invisible pressure na dumampi sa kanya. Ang kanyang pag-atake ay agad na na-neutralize. At ang walang anumang puwersang ito ay bumaba sa kanya. Pinalipad siya. Matapos makita si Marcelo na pinalipad ng isang pag-atake. Natuwa si James. Akala niya ay mapapalipad lang siya sa isang pag-atake. Ngunit ipinakita si Marcelo at ganoon din ang ginawa. Kinaladkad ni Marcelo ang sarili mula sa lupa. Isang gulat na ekspresyon sa kanyang mapotla at malinaw na mukha. "Ikaw, nasa ika-4 na layer ba talaga ng Herculean rank ang iyong lakas?" "Oo," sabi ng babae. "Nililimitahan ko ang aking lakas sa anumang ranggo ng aking kalaban. Imposible yan. Paano mo ako mapapa-address sa isang pag-atake kung pareho tayo ng ranggo?" Mukhang nagdududa si Marcelo. Ipinaliwanag ng babae. "Hindi ibig sabihin na hindi mo pa nakikita noon ay wala na." Muli, hindi kumbinsido si Marcelo. Nagsimula na naman siyang umatake. Napakabilis niya. Mabilis ang takbo niya kaya hindi siya makakita ng malinaw ni James. Nang maaninag niya siya ay humarap na si Marcelo sa harap ng babae. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw siya, siya ay natamba sa hangin. Kahit ang kasing lakas ni Marcelo ay hindi nagawang lumaban sa babae. Ni hindi niya magawang makalapit sa kanya. Matapos manood hanggang sa puntong ito, gumaan ang loob ni James. At least kaya niyang patumbahin ang babae ng ilang hakbang kapag ginamit niya ang cosmic destruction. Mapilit si Marcelo. Patuloy niyang sinusubukan. Pagkatapos ng ilang pag-atake, pareho ang mga resulta. Ni hindi niya magawang makalapit sa babae. Sa wakas, sumuko na siya. Inilagay ng babae ang kanyang mga kamay sa likod niya. Tumingin kina James at Marcelo. At sinabing, "Pareho kayong may disenteng lakas. Pareho kayong may malaking potensyal. Gayunpaman, kung gusto mong talunin ako, hindi mo pa magagawa iyon. Kung gayon, paano ka namin matatalo?" Nagtatakang tanong ni James. Sumulyap ang babae kay James at sinabing, "Napakababa ng iyong kasalukuyang ranggo. Ngunit ang iyong pisikal na lakas ay napakalakas. Kung gusto mong talunin ako, kailangan mong patuloy na maglinang at itaas ang iyong ranggo sa 8 inner gates ng supernatural."
Pagkatapos, sa pagbuo sa pundasyong ito, ay compress ang iyong true energy at rango. Kapag naramdaman mong hindi mo na sila kayang pigilan, maaari kang bumalik at subukang muli. Baka magkaroon ka ng pagkakataon na talunin ako. Pagkasabi niyon ay bumaling ang babae kay Marcelo at sinabing, ikaw rin. Bagamat mayroon kang isang mahusay na base ng paglilinang, ang iyong rango ay hindi ganap na matatag. Ito ay isang bit ng isang vanity simbolo. Kahit na, ang kailangan mong gawin ay patuloy na patatagin ang iyong rango at maglagay ng matatag na pundasyon. Pagkasabi pa lang ng babae ay naintindihan na ni Marcelo. Salamat sa impormasyon. Kung aalis ako, makakabalik ba ako sa celestial abode sa ngayon at muling hamanin? Ma'am, marahan na tumango ang babae at sinabing, hanggat walang may-ari ang celestial abode, pwede kang hamanin sa anumang oras. Pagkarinig nun, kinaladkad ni Marcelo si James at naglakad. Umalis muna tayo dito, James. Kahit manatili tayo, hindi natin makukuha ang celestial abode. Aalis na tayo. Medyo nag-atubili si James. Aniya, maraming tao ang nasa likod natin. Hindi ba't nakakahiya kung aalis tayo ngayon at ang celestial abode ay kinuha ng iba? Sabi ni Marcelo, hindi mangyayari yun. Kahit ako hindi ko siya kayang talunin kaya hindi rin kaya ng mga nasa likod namin. Sa halip na maghintay dito, dapat muna tayong umalis sa lugar na ito. Pumunta sa labas, at magtanim. Kapag mas malakas na kami, babalik kami para hamanin siya ulit.